Ito ang aming first domestic flight at i-share namin sa inyo yung naging experience namin para magkaroon din kayo ng guide kapag kayo na yung magta-travel. Una, kailangan nyo mag-book ng flight. Pwede kayo mag-book ng flight direkta sa mga airlines or pwede rin sa third-party sites kagaya ng Agoda. Tinry ko dito sa Agoda at nag-download ako ng app. Next, sinelect ko yung flight at round-trip ticket at ilagay nyo yung details kung saan kayo pupunta, anong date, at kung ilan yung bibilhin mong ticket. Pagka-search, lalabas na yung presyo depende sa oras. Pag okay na, ilalagay mo na yung personal details mo. Make sure lang na tugma yung ilalagay mo dyan sa valid ID. Sunod, makikita nyo na yung timbang ng baggage na pwede nyong madala. Ito, makikita nyo, isang bag na 7 kilos ang pwede. Kung susobra ka sa 7 kilos, may additional payment na. Guys, iba-iba nga pala ng policy at rates yung mga airlines. Kaya pwede mag-iba yung timbang na pwede sa bag, pati yung sa additional payment. Itong pinapakita ko sa inyo ay sa AirAsia. Kung hindi kayo mag-a-add ng additional baggage, diretso payment na kayo at may isi-send sa email nyo. Kapag na-receive mo na yan, congrats, nakapag-book ka na ng flight. Ang next step naman ay kailangan natin makakuha ng boarding pass. Para makuha mo yan, kailangan mo mag-check-in online o kaya sa mismong airport na. Kami, online na nag-check-in. Dinownload ko lang yung application ng airline namin, which is AirAsia. Pagka-open ng app, iselect nyo lang yung check-in. At ilalagay mo lang yung reference number na sinend sa'yo sa email. Pati na rin yung surname or first name mo. Sa AirAsia, 14 days bago yung flight mo, pwede ka na mag-check-in. Pero sa Philippine Airlines, 24 hours bago ng flight mo, doon ka lang makakapag-check-in. Maganda na mag-online check-in ka na kasi makakapili ka ng upuan mo sa eroplano na walang ekstrang bayad. Kaya kami ni Maynard, nakapili kami ng window seat. Kapag nakapag-check-in ka na, makukuha mo na tong boarding pass. Next, ito naman yung gagawin mo sa mismong araw ng flight mo. Una, siguraduhin mong may dala kang valid ID at may kopya ka ng boarding pass. Hindi mo na to kailangan ipaprint. Kahit nasa cellphone, okay na. Yung bag naman na dala mo, siguraduhin mong pasok sa timbang na in-avail mo. Kami sa bahay pa lang, alam na namin yung timbang ng bag namin. Bumili kasi kami nitong timbangan ng bag. Kaya ito sa airport, kampante kaming pasok ito sa 7 kilos. Next, ito naman yung guide sa mismong araw ng flight. Bago ang oras ng flight mo, dapat 2 to 3 hours nasa airport ka na. Kami nga pala ay nag-commute simula Cubao. Meron sanang bus simula Cubao hanggang airport. 200 pesos each ang bayad. Kaso 6 AM ang start na operation, malilate kami. Kaya sumakay na lang kami ng bus pa PTEX. At simula PTEX, nag-grab na lang kami pa airport. 350 lang ang inabot ng pamasahe namin simula Cubao. Pagdating sa airport, tinanong kami kung anong airline namin. May area pala dito kada airline. At ayan, dito kami bumaba sa may AirAsia. Dahil nakapag-online check-in na kami, pasok ng airport, hindi na kami pumila dyan. Dyan yung pila kung hindi pa kayo nakakapag-check-in. At kung nagdagdag kayo ng baggage. Yun na maganda kapag nag-online check-in, hindi na dun pipila. Diretso na kami agad dito sa boarding gate. Makakapasok lang kayo dito kapag meron kayong boarding pass. Sunod, dito na kayo sa security check. Remind ko lang kayo na bawal magdala ng matatalim na bagay. Pati na rin mga liquid na above 100 ml. Pagpasok, hahanapin nyo na yung boarding gate. Nakalagay yan sa boarding pass. At kami, gate number 16. Pero guys, pwede kayo malipat ng gate number. Kaya makinig kayo sa mga announcement. Huwag kayong tutulog-tulog. Malamig nga pala dito sa NAIA Terminal 2. Kaya magdala kayo ng jacket. Sa food and drinks dito, mas mataas ang presyo. Kaya magbaon na lang kayo kung nagtitipid. Siya nga pala 2 hours bago yung flight, nandito na kami. At nung pasakay na ng eroplano, na bago ang gate number namin, naging 18. Kaya sabi ko sa inyo, makinig kayo kung ayaw nyong maiwan. Nagtatawag nga pala sila kada zone. At kami, zone 3. At dito nahihingin yung valid ID nyo, pati yung boarding pass. Pag nakalagpas na kayo dito, sasakay na kayo ng eroplano. Etong flight nga pala namin ay papuntang Boracay. At ituturo ko naman sa inyo sa susunod na vlog, yung pag-commute namin simula sa Caticlan Airport hanggang sa Boracay Island. Kaya kung nagbabalak din kayo mag-Boracay ngayong taon, huwag nyo kalimutang mag-follow kasi ituturo ko rin sa inyo yung travel namin dun.